kapasan siya namin, pinipinto ka namin, alam mo ang seno, ilas mo kami sa harapan, ang karanay, sa gising na kami naligtas, Padre Seno, mangarami, Nuestra Jesus Nazareno, inulagari ka namin, Nuestra Jesus Nazareno, inarangal ka namin, Nuestra Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiawit na bayan, inagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Diyos Amang nagbigay sa atin kay Jesus, ang dakilang guro at huwaran. Ang kanyang grasya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumairin. Ipinaalala sa atin ang tema ngayon ng kahalagahan ng kautusan ng Diyos at ang mga pagpapahalagang taglay nito. Saglit tayong manahimik at suriin ang ating asal ayon sa ganitong mga pagpapahalaga. Para sa paggamit namin ng kalayaan sa mga pagpiling ikinalungkot mo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong nilabag namin ang pahayag ng iyong kautusan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa pagsunod namin sa kautusan ng dahil lamang sa takot sa iyong pagpaparusa at hindi dahil sa pag-ibig sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwal
luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may luubing tapat at maaasahan. Sa kagandang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasiya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalinga niya ang mga may takot sa kanya. Kailanmay wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin ang iyong mga utos, upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatat, susundin ng buong lugod. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit hindi karunungan ng sanlibutan ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tapamahala sa kapanahon ng ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga,
hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, nasasaliksik na Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. At Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. At hangad ko nawa ay itong pagdiriwang na ito ay magpaalala sa atin na sana ang ating mga puso ay matulad sa puso ng ating Panginoong Jesucristo, puso ng puno ng pagmamahal sa Diyos at kapwa. Sa ating mga pagbasa ngayon sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, ay pinapaalala sa atin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng pagsasabuhay o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayon sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, ay
Araw-araw tayo ay nahaharap sa realidad ng paggawa ng mga desisyon, pagpili sa mga bagay-bagay. No? At yan ay araw-araw nating ginagawa. At kabilang sa pagpili na yan, ay ang pagpili din natin kung gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Nasa atin at hindi tayo pinipilit kung nais nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero ang mungkahi ni Sirach ay mas mainam, and it is very wise na piliin mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos na ito na makapangyarihan at alam ang lahat ng bagay at alam lahat ng nasa sa loobin ng tao, ay kailanman na hindi ka ipapahamak at kailanman na hindi ka hahayaang matungo sa kasamaan. Kaya it is very wise, no, to follow the will of God in our lives. Na sumunod, sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay upang sa ganon, buhay ang ating kakahantungan, hindi kamatayan. Kaya nga, sabi ng ating Salmo Responsorio, mapalad ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi madali. Dahil lalo na sa mga panahon natin na ang kalooban ng Diyos o ang karunungan ng Diyos na ipinahayag noong una sa panahon ng mga apostoles ay hindi mo kaagad-agad na malalaman kung ikaw ay hindi laging bukas ang isipan at ang puso sa daloy ng biyaya o grasya na nagmumula sa Diyos. Patuloy na pagdarasal at pagninilay ang kinakailangan upang laging makasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil kung madali lamang malaman ang kalooban ng Diyos, sa panahon na karunungan na itinuturo ng mundo ito, ang sabi ni San Pablo sa ating kalawang pagbasa mula sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, ay di sana hindi na nila pinako at pinatay sa krus ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang paanyaya ay patuloy na pagninilay sa salita ng Diyos. Palakasin ang pakipag-ugnayan sa Diyos upang palaging mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at makasunod sa alituntunin at kautusan ng Diyos. Kaya nga ang ating Panginoong Hesukristo ay inaanyayahan tayo na suriin natin yung ating pagiging tagasunod ni Kristo, ang ating pagiging Kristiyano. Ang sabi ni Jesus, kung ang inyong pagsunod sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, ay nako, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong klase bang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang pinapakita ng mga eskriba at mga pariseyo? Pakitang tao. No? Sila'y sumusunod dahil may nais silang kapalit na makuha sa pagsunod. At yan ay ang paghanga ng tao sa kanila. Sumusunod sila dahil nais nilang ipamukha sa mga tao, lalong-lalo na sa mga dukha at mga aba, na mataas ang kanilang antas at ang mga aba ay mababa. No? Makapansariling motibo ang pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Tanging doon sa panglabas na pagsunod na hindi dumadaloy doon sa kalooban ng kanilang pagkatao, na sana yun sa tulong ng biyaya ng Diyos ang magpapabago ng kanilang isipan at ng kanilang puso. Transformation ng kanilang buong pagkatao dahil sila ay sumusunod sa Diyos. Kaya nga ang paalala ng ating Panginoong Hesukristo, kung ang pagsunod ninyo ay parang ganito lamang, una, sabi niya, sinasabi noon ipinag-utos, huwag kang papatay.
no? Dahil ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Pero ngayon, kung yung pagpatay na inuutos sa iyo ay para sa iyo ay pagsunod na sa kalooban ng Diyos at yun lang ang kaya mong gawin. Ang sabi ni Jesus, hindi ganon. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, kung ikaw ay mapuot sa iyong kapatid, ay mananagot ka na sa hukuman. No? At sabi pa ni Jesus, narinig ninyo nung una inuutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Pero ngayon sinasabi ko sa iyo, pagka tinignan mo ang isang tao at meron kang pagnanasa, ay ikaw ay nagkakasala na. At sinabi ni Jesus, dugtong pa niya, kung kayo ay mangangako sa Diyos at tapos mas maigi pa na alisin na ninyo yung pangako. Ang sabi ni Jesus, kung oo, panindigan mo. Hindi mo na kailangan mangako pa. Sasabihin, di ba? Ay sige, sinusumpa ko, pinapangako ko sa iyo, pakakasalan kita sa lahat ng mga simbahan. Kung gusto mo, gawin mo. Kung oo, pag hindi, hindi. Simple lang. Wala nang marami pang palabok. No? At yan ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung pinipili mo si Kristo, ang sagot mo kay Kristo, oo, panindigan mo yung oong yun hanggang kamatayan. Huwag ka nang manumpa-numpa pa. Isaloob mo, isabuhay mo ang pagsunod na yun kay Kristo. At kung ating susundin ang mungkahing ito ng ating Panginoong Jesucristo, na ile-level up natin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi lang tayo dun sa pakitang tao, hindi lang dong ito lang, pero hihigitan pa yon, then makakasiguro tayong makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapanalig, batid kong hindi madaling gawin ang mga hamon ng Ebanghelyo, pero lagi kong sinasabi, sa Diyos natin, ang imposible sa tao ay posible sa Kanya. Ang kailangan lang natin, magtiwala sa Kanya. Dahil kailanman, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nawa lagi tayong pagpalain ng poong may kapal. Amen. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa mga nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos ang kahalagaan mahigpit na tuntunin ng kautusan. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon na ito'y sundin natin. Manalangin tayo at ating sambitin, Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyong kautusan. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyong kautusan. Para sa buong simbahan, naway patnubayan nito ang lahat na pahalagahan at isabuhay ang mga aral ng kautusan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyong kautusan.
para sa Santo Papa, mga obispo at pari. Naway malinaw nilang maituro at isabuhay ang aral ng kautusan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyong kautusan. Para sa mga pinuno ng ating bansa, naway makagawa at makapagpatupad sila ng mga batas ayon sa aral ng kautusang moral ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyong kautusan. Para sa ating mga katikista, guro at mga vloggers at media practitioners, naway patuloy nilang isabuhay at itaguyod ang kanilang mahalagang misyon sa moral na paghubog ng bagong henerasyon. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyong kautusan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyong kautusan. Diyos, Ama namin, salamat sa pagkakaloob mo kay Jesus bilang aming guro at huwaran. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang banal na Espiritu, ang lakas upang isabuhay ang mga aral na aming natutunan. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito bagahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong semena niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Ang pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga labireng Maria na ina ng Diyos,
Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-aalay
kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaniyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang mo tayong katawan, dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos,
kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kaunting patalastas po, inaanyayahan ang lahat sa pagtanggap ng abo ngayong Miyerkules ng Abo sa February 18, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at ika-6 ng gabi dito po sa Radyo Veritas Chapel. Sama-sama tayong magsimula ng Kwaresma. Sa mga nais mag-alay para sa misa, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Reni Jose o si Miss Ali Nahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po mga kabanalig sa pakikipag-isa sa banal na pagdiriwang na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang ating Eucharistia. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro